Hallelujah. 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 Nawa sa inyo'y manan salita ni Kristong banal upang siya'y pasalamatan. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Salamat sa Diyos. Buhay tayo. Amen? Salamat nakatungtong tayo ng Hunyo. Amen? Salamat sa Diyos. Mahal tayo ng poong Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, baka nakakatulog na eh. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kaibigan. Tanungin nyo, sabihin nyo, kaibigan. May K ka ba? Yan. Sapagkat ito ang tanong ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga nasa templo. Ano ang karapatan mo na gumawa ng mga iyan? Sapagkat para sa mga punong saserdote, para sa mga eskriba, para sa mga naglilingkod sa templo, kami lang ang may K na gumawa niyan. Ano yung K? Karapatan. Sabi niyo, karapatan. Yan. Kasi sila lang yung nasa templo. Kami lang lahat. Ang tawag niya sa English ay monopoly. Kami lang ang pwedeng mag-alay. Kami lang ang pwedeng magturo tungkol sa banal na kasulatan. Kami lang ang may karapatan. Subalit pagdating ng Panginoong Jesus,
mas maraming tao ang sumusunod kay Jesus. Mas maraming tao ang naniniwala kay Jesus. Mas maraming tao ang sumusunod kay Jesus kaysa sa kanila. Kaya tinanong nila si Jesus, ano ang karapatan mo para gawin ang mga ito? Subalit, hindi naman sa tahas ang sinagot ni Jesus. Binato rin sila ng isang tanong. Ano yung tanong na iyon? Kanino nanggaling ang karapatan ni Juan Bautista para magbinyag? Sa Diyos o sa tao? Napaisip-isip din sila, no? Kung yun ay galing sa Diyos, sasabihin ni Jesus, bakit hindi kayo naniwala? Pag sinagot nila sa tao, sasabihin naman ng mga tao, magagalit ang mga tao sa kanila. No? Kasi para sa kanila, si Juan ay isang propeta. Kaya anong sinagot nila? Wala kaming alam. Sila ay nag-play safe. No? Sila na lang ay nagsagot, hindi namin alam. Kasi ayaw nila na maharap ang katotohanan. At ano yung katotohanan na iyon? Na ang totoong may karapatan, no, sa mga ginagawang kababalaghan at pangangaral ay walang iba kundi si Jesus. Yung kanilang pagiging punong pari, yung kanilang pagiging saserdote, yung pagiging lingkod nila sa templo, hindi sa kanila yan. Yan pa rin ay galing sa Diyos. At ano pinapaalaala sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Napakasimple lang. Lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Amen? Yang buhay ko galing sa Diyos. Amen? Yung aking katungkulan sa bayang ito, galing sa Diyos yan. Amen? Yung mga inilalathala dito sa ating bansa, galing yan sa Diyos. Amen? Kaya nagkakagulo ang mundo. Bakit? Kasi pakiramdam ng tao, ako lang ang may alam, ako lang ang matalino, ako ang may karapatan yan. Subalit kung ating uusisaing maigi, hindi lahat yan ay galing sa iyong karunungan at katalinuhan. Bakit? Tao ako eh. Tao tayo. At ang talino at karunungan ng tao may hangganan. At kung minsan, ang talino at karunungan ng tao, kung minsan palpak. At kapag pumalpak ang karunungan at katalinuhan ng tao, maraming napapahamak. Kaya napakaganda ng paalaala ng unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Hindi yan si Iscariote ha. Si Judas Tadeo ito, yung kanyang sulat. Ano? Anong sabi sa ating unang pagbasa? Napakaganda. Sa unang mga pangungusap, anong sabi ni San Judas Tadeo? Mula sa sulat ni Apostol San Judas, lagi niyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan ng mga apostol ay hindi galing sa kanilang sarili. Sila ay pinili ng Panginoong Hesus mula sa karamihan at sila ay hinubog ng Panginoong Hesus, no? Sa loob ng 3 taon. At makatapos ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, pumanago ang Espiritu Santo, sila ay sinugo upang ipangaral, no, ang mga salita ng Diyos. Pinahayag nila ang mga aral ni Jesus at sila ay gumawa ng mga himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Kaya pinapaalalahanan dito ni San Judas, makinig kayo sa mga sa mga sinugo ng Panginoong Jesus. Makinig kayo sa mga apostol ng Panginoon. Bakit? Pinapaalalahanan ni San Judas ang kanyang mga komunidad. Baka kasi kayo ay makapakinig sa mga huwad na apostol. Baka kayo makapakinig sa mga huwad na tagapangaral na hindi naman isinugo ng Panginoong Hesus. At yan ang magandang paalaala sa atin.
Makinig tayo dun sa tunay na mga sinugo ng Panginoong Hesus. Hindi yung mga sinugo na sinasabing sila'y sinugo, subalit ang katotohanan, sila ay mga fake. Amen? Amen? At yan ang sinasabi sa ating mabuting balita. Lahat ng karapatan at kapangyarihan ay tanging kay Jesus lamang. Kaya nga, kung si Jesus ang may karapatan, kung si Jesus ang may kapangyarihan, kanina tayo makikinig? Hoy, kanina tayo makikinig? Kay tulog na. O kanina tayo makikinig? Kay Jesus. Kaya nga sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa, yan ang ating dadalhin sa ating mga puso. No? Na pagkatapos ng banal na misang ito, pagkatapos ng ating pagdidibusyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, lagi kong tatandaan sa puso ko't puso natin, makinig lagi kay Jesus. Sapagkat sa lahat ng kapangyarihan, karapatan, ay laging nasa sa Kanya. Nakikibahagi lang tayo. Nakikishare lang. Kaya wag kong itataas ang sarili. Hoy, ako ang pinili. No. It's only Jesus. Nothing but Jesus, but only Jesus. Kaya makinig tayo palagi kay Jesus. At yan naman ang tinuro ng ating santo ngayon, si San Justino. No? Isa siyang apologetic. Isa siyang philosopher. No? Subalit, itong si San Justino, ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya kay Jesus kahit sa huli-huli ang sandali. Sapagkat maliwanag kay San Justino, ang lahat ng karapatan at kapangyarihan ay kay Jesus. Nothing more, nothing less. Na kapag tayo sumuway kay Jesus, sumusuway tayo sa Diyos Ama. Na kapag tayo sumuway kay Jesus, sumusuway tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Alam ko, we are in struggle, no? Sapagkat sa panahon natin ngayon, ang dami nagsusulputan. Nasa sa kanila ang kapangyarihan. Nasa sa kanila ang karapatan. Kaya tayo ay dumutay na nanalangin sa mahal na Birheng Maria. Ngayon ay unang Sabado sa buwan ng Hunyo. Tayo'y nagdarasal sa mahal na Birheng Maria na siya bilang ating ina ay tayo ay ituro sa tamang mga tagapangaral ng mabuting balita. Na ang ating mahal na ina, samahan tayo palagi kay Jesus. Sapagkat si Jesus, ang lahat ng karapatan at kapangyarihan ay laging nasa sa Kanya. Amen? Palakpakan natin Panginoon sa umagang ito.